Magsitayo po ang lahat. Aleluya, 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 aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdaki nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang mga kapitbahay. Naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang araw daw sa zoo ay nagkausap ang mother camel at ang kanyang baby camel. Sapagkat curiously, nagtanong si baby camel kay mother camel, Ma, curious ako, bakit po tayo may ham sa likod para tuloy tayong kuba? At sumagot ang mother camel, Anak, dyan ini-store ang mga fats natin, yung source of energy natin. Kasi alam mo sa disyerto, anak, di ba? Mahirap makakita ng pagkain. Kaya tatagal tayo ng linggo, kahit buwan pa, nang walang pagkain dahil sa supply ng fat, ng energy ibinibigay ng nasa loob ng hams natin. Sabi ng baby camel. Nagtanong uli ito, Ma, bakit naman ang haba ng legs natin at yung feet natin, mga round pa, mga bilugan pa? At sumagot si mother camel, Anak, kasi alam mo, kailangan natin yan sa disyerto para mas mabilis at mas safe tayong makalakad, even makatakbo sa disyerto. Naku anak, kung pabilisan lang ng lakaran, takbuhan sa disyerto, walang panama sa atin ang anyone dahil sa mga legs at feet na yan. Sagot ng anak niya, Mama, last na. Bakit po? Ang haba ng ating pilik mata, minsan tuloy nakakairita na. At sumagot si Mother Camel, Anak, kailangan natin yan sa disyerto para hindi tayo agad mapuwing. Alam mo na, sa disyerto, mabuhangin at mahangin. Kailangan natin yan sa disyerto. Natango na lang bagya si baby camel na parang nagtataka pa. Para pang hindi pa solved sa mga narinig niya. Kaya nagtanong si Mother Camel, Anak, meron ka pa bang hindi maintindihan? Opo, Mama. Itanong mo na para ma-clarify ko sa iyo. There, ni Mother Camel. Sige po, Mama. Kasi po kung kaya tayo may mga hams para mag-supply sa atin ng energy, kahit na wala tayong nakikitang pagkain sa disyerto, kaya tayo mayroong mga long legs at rounded feet para mabilis tayong makalakad, makatakbo sa disyerto. Kaya pala tayo may mahabang pilikmata para hindi tayo kaagad mapuwing sa disyerto. Bakit po nandito tayo sa zoo? Hindi nakaimik si Mother Camel. Nayuko na lamang siya at niyakap ng mahigpit si baby camel. Ayan na tayo Mahilig din ako dating pumunta sa zoo. But no offense Yan ang dahilan kung bakit sa palagay ko, kawawa
yung mga animals sa zoo. Kahit na naalagaan sila, napapakain sila kasi hindi talaga yun ang lugar para sa kanila. At lalo na, ang purpose ng buhay nila ay hindi para mag-entertain lang ng tao. Diba? Kaya tuloy, pansinin po ninyo, kahit nung bata ako, naalala ko ito Yung mga hayop sa zoo, parang ang lungkot-lungkot. Kahit nakita mo, kompleto naman sa pagkain, well-maintained. Kinakailangan pang pukpukin yung salamin para lamang humarap sa yung sawa. Kinakailangan mo pang batuhin yung buhaya para lamang ngumanga. Kinakailangan pang galitin yung unggoy. Nagiging magkamukha na kayo kasi ginagalit mo. Galit ka na rin, ayaw lumapit. Para lamang lumpit sa'yo. Kasi hindi talaga sila para doon. At ang kanilang purpose sa buhay ay hindi talaga ganon. Kaya nakakaawa, di ba? Wala naman silang magagawa. Kaya mas nakakaawa. Pero hindi kaya pinaka nakakaawa yung tao na malaya naman sanang gawin at ipursu ang gusto niyang gawin at ipursu. Pero para bang nakabilanggo, hinahayaan niyang malimitahan siya ng mga bagay, tao, sitwasyon sa buhay niya. Pinaka nakakaawa yan. Maniwala ka. Halimbawa niyan ay yung mga anak na pinipilit ng kanilang mga magulang na mapangasawa si ganito, kunin ang ganitong kurso, pasukin ang ganitong trabaho, simulan ang ganitong negosyo. Na hindi naman nila gusto. Sa mga anak na biktima ng ganito, sa mga kabataan dyan, alam ninyo kung ano ang inyong gusto. Alam ninyo kung ano o sino ang tunay na makapagpapasaya sa inyo. Alam ninyo, sana by now, ang inyong mga talento, yung kapag ginagawa ninyo, nag-e-enjoy kayo, na hindi nyo napapansin yung paglipas ng oras habang nakakatulong, nakaka-inspire pa kayo ng tao. Maalala ko lang, dati mayroong isang parokya kung saan ako na-assign, nasabi ko talaga doon sa sekretary, baka pagod na huwag na tayong kumuha ng guest priest, kahit ako na lang lahat, kahit na wala na akong stipend sa bawat misa. Kasi gusto ko talaga nag-misa at nagse-sermon. Lalo na kapag alam ko yung sermon ko ay pinaghandaan ko at meaningful naman kahit papaano. Alam mo kung ano yung talent mo. Alam mo kung ano yung mahambag mo. Alam mo kung ano yung ibinigay ng Diyos sa iyo. At lalo na kung maliwanag ang pangarap mo, huwag kang padikta sa kahit sino. Yes, kahit pa sa magulang mo. Yes, honor them. Pwede mo naman silang i-honor, igalang. Ma, hindi talaga siya ang gusto ko. Ma, hindi talaga yan ang gusto ko. Hindi mo sinunod, pero ginalang mo. Nevertheless, linawin muna natin hindi dito kasama yung bisyo, yung paglalakwad siya, yung laging sa kabarkada na masamang impluensya, yung laging pasyosyota, puro pasyosyota, inatsikaso, kahit batang-bata. Hindi yan ang sinasabi ko baka mamaya umuwi kayo sa inyo, sabihin nyo, ayan na, sabi ni Father Fidel, wag daw kitang sundin ko raw yung kung ano yung gusto ko. Uy, utot mo, hindi yun ang sinasabi ko. Hindi kasama yung mga ganun dito, Ang sinasabi ko, kung ano yung mabuting gusto mo na naaayon din sa mga talento, sa mga plano, at gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Yung iba naman, samantala, hindi nga nadidiktahan ng iba, pero ang nagdidikta ay yung inggit nila, yung inggit na nasa kanila. Kaya ang nangyayari, nagpapagupit ng buhok, nagsusot ng damit na hindi naman bagay sa kanila, bumibili ng mga gadgets, kahit kipit sa pera, makiuso lang sa kabarkada, ginagaya mga iniidolong artista, kahit hindi pa nila kakilala, mismo ang sarili. Ano ngayon ang resulta? Identity crisis. Buhay na hindi makita ang kahulugan, buhay na hindi malaman kung anong patutunguhan. Sige nga sa mga naging biktima na ng ganyan, kalagayan, ilan dito ang masaya talaga sa ginagawa nila ngayon? Ilan dito ang talagang masaya sa buhay na pinili nila, sa trabaho na pinasok nila? Ilan dito ang nakatutulong habang nag-e-enjoy, nakatutulong, nakaka-inspire sa iba, lalo na sa kanilang pamilya? Ilan? Kung babalikan nga po natin yung ginawang pagdidescribe kay San Juan Bautista, sana maalala nyo pa ang sinabi ng Ebanghelyo tungkol sa kanya. Balat ng hayop, ang balat ng kamelyo, ang damit niya, balat, ang pamigkis din niya. Samantalang balang at puluk-puyutan ang kinakain niya. Kaya somehow kung i-describe natin siya, parang ganyan ang kanyang itsura. Kung makakapiling mo yan ngayon, di ko alam kung sasamahan mo. Isa pa,
Hindi siya namumuhay madalas ng malapit sa mga tao. Nandun siya sa ilang, nandun siya sa disyerto. Niisip nga ng mga tao, nasisiraan siya ng ulo. But he was happy. He was fulfilled. And for Jesus, among all the prophets, John is the greatest. Kilala kasi niya ang sarili niya. Hindi siya nagpapanggap ng iba. Kilala kasi niya ang sarili niya. Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Sabi niya, hindi siya nadidiktahan ng kahit sino. Akala ng mga tao siya na ang Mesiyas. Pero kahit yung title na yun ay kanyang tinanggihan. Reminding me of a quote that says, being yourself in this world that is constantly trying to make you someone else is your greatest accomplishment. Gustong-gusto ko yung naging paraan ng pagkapayo ni Vice Ganda sa It's Showtime para sa isang contestant na mababang self-esteem kasi tinutukso yata na hindi maganda. Kasi to everyone's surprise, nang hingi si Vice Ganda ng wipes, tinanggal ang makeup niya. Sabi niya, parang ang kinis ko, di ba? Pero ang kapal ng makeup ko. Sa TV, ang ganda ng mata ko, di ba? Kasi nakapilik mata ako. Inalis niya yung artificial niyang pilik mata. Pag pinapanood mo ako, di ba? Bilog na bilog ang mga mata ko. Ang ganda. Kasi naka-contact lens ako. Inalis niya yung contact lens niya. Then he said to the contestant, ngayon ko lang gagawin ito kasi gusto kong ipamukha sa iyo. Dapat hindi ka natatakot kung ano ka. Sabay tanggal ng wig niya. And then he said, ito ako. Ito si Vice Ganda. Hindi makinis ang mukha sa paningin ng iba. Mataas ang hairline ko. Ngayon, picturean niyo ako lahat. Ikalat niyo sa internet. Pagtawanan niyo ako. Lait-laitin niyo ako. Sabihin niyo lahat ng gusto niyong sabihin. Wala akong pakialam. Dahil kahit magaspang ang mukha ko, mataas ang hairline ko, maganda ako. Wala na akong itinatago. Hindi na ako natatakot. At kahit anong sabihin niyo sa akin, hindi na ako mabibigla. Sabihin niyo, ang pangit ng buhok ko, alam ko. Pangit ang kutis ko, alam ko. Pero yan ang lahat ay sa paningin niyo. Para sa akin, maganda ako. Maganda ako. Sabay sabi sa contestant, maganda ka. Tsaka niyakap niya ito. Inspiring, provoking, moving. Kasi it's coming from a person who is not perfect but has come to embrace his imperfection. Kaya nga, marami siyang na-inspire ng tao ngayon. Very good advice. Pero gustong-gusto ko, yung 2-3 beses niyang sinabi, maganda ako. Maganda ako. Narinig lang nating lahat dahil siya'y nakamay, pero mahina lang. Na para bagang sapat lang para marinig niya. Hindi na importante kung marinig pa ng iba. Kasi kahit na ilakas niya at marinig natin, pwede nga naman tayo hindi maniwala sa Kanya. But then, para sa Kanya, hindi na yun mahalaga. Kasi para sa Kanya, mahalaga, naniniwala siya. Maganda siya. Wala naman kasi talagang nilikha ang Diyos na pangit eh. Lahat tayo maganda. Namamali lang ng kinalalagyan na lugar, sitwasyon, nakakasamang tao. Kaya, umapangit tayo kasi naniniwala tayo sa sinasabi at pinaparamdam sa atin ng ibang tao. Bagay na maiiwasan natin kung tayo ang unang makaka-appreciate ng pagkatao natin. At doon natin makikita ang kahulugan at purpose ng buhay natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lalong-lalo na sa mga tao ngayon na umababa, masyado ang tingin nila sa sarili nila. Makita nila ang kanilang ganda. Tingnan nawa natin ang ating sarili sa kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya
Alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magdududa. Ay magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Di ringgit ang Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, makita ko nawa ang aking sarili kung paano mo ko hindi lang tinitingnan, kundi tinititigan. Because I am fearfully and wonderfully made. Paniwalaan ko sana yan dahil nakakaramdam ako ng kawalang pagmamahal, kawalang pagpapahalaga mula pa sa mga taong inaasahan kong magpaparamdam at magbibigay sa akin yan. Parang kung minsan nararamdaman kong mahalaga lamang ako kapag may naipibigay ako, kapag maganda ang mga ginagawa ko, natatakot na tuloy akong walang maibigay, natatakot na tuloy ako, baka minsan magkamali ako. Ako'y kanilang kalimutan. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagbabago ng pagtingin sa siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Napakahalaga po sa kaniyang mga mata. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal na mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo, hindi kita binobola sapagkat hindi ako ang nagsabi niyan. At hindi ko sasabihin yan unless wala yan sa banal na kasulatan. Sa salita ng Diyos makikita yan. Paniwalaan mo. At ulit-ulitin mong sabihin sa sarili mo. Lalapit kay Jesus. Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng suno, una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.